Kinaumagahan, sila naghanda ng aming almusal. Magpapakasal na yata si Ethan. Sabi ni Craig habang kumakain kami ng breakfast. Sabi niya, tanong naman ni Betty. Hindi na ako nagtanong pa. Dahil napag-isip ko kagabi na tama sila. Dapat kalimutan ko na siya at mag-move forward na sa buhay. I'm glad that Ethan is fine. Hindi naman siya siguro galit sa akin. That's all that matters to me. Oo, uuwi na sila ng bansa. Sabi ni Marco habang nananantiya na nakatingin sa akin. Paabot nga na sinangag. Sabi ko kay Craig. Inabot niya naman ito sa akin. Tahimik sila at pinapanood ako habang magana akong kumakain. Ano, sabihin mo lang kung maghapon magdamag tayo magiinom, hindi na muna kami uuwi. Sabi ng mga ito. Anong araw ba ngayon? Tanong ko naman. Parang magandang ideya na mag-inom ngayon maghapon para makatulog ulit. Friday. Okay, mag-inom tayo. Papuntahin ko ang 2 maid para may mga mag-asikaso sa mga kakainin natin dito. Ang laki ng ngiti ng tatlo. Nag-inom kaming tatlo sa pool na nasa aking balcony. Paggabi na nang pansamantala kaming tumigil sa pag-iinom. Napatingin ako kay Marco nang sagutin niya ang kanyang cellphone. Hello, who's this? Oh, tumawa siya. Bukas na lang pre, nandito kami ni Craig sa penthouse ng ex mo, may party. Nanigas ako nang marinig ko ang sinabi ni Marco. Is that Ethan? Tanong naman ni Craig. Lumapit ito kay Marco at inagaw ang cellphone. Kung gusto mo, pumunta ka rin dito. Natatawang sabi ni Craig. May kasama ka? Well, mas madami, mas masaya. Sino ba yan? Lumaki ang ngisi ni Craig sa labi. Your girlfriend? Pinagdiinan pa niya talaga ang salitang girlfriend. Isama mo siya para makilala namin. Ayos lang naman sa'yo, di ba, Isabella? Hindi pumayag si Ethan. Bukas na lang daw sila magkikita-kita ng kanyang mga kaibigan. Pansin ko sa mga kasama ko na iniwasan na lang din nila na mapag-usapan pa namin ang tungkol kay Ethan. Nagpatuloy kami sa pag-iinom. I toned down a bit at pinili na lang na magpalutang sa tubig. Affected much? Nang aasar na tanong ni Betty sa akin. Sinundan pa talaga niya ako dito sa gitna. Why would I? Tanong ko naman. From now on, titigilan ko ng pag-iisip kay Ethan. For my own good. Bukas mag-bar tayo. Yaya ni Craig. Hindi ba't magkikita kayo ni na Ethan bukas? Tanong naman ni Betty. Nang may mapagtanto na napangiti siya. Naghahamon silang tumingin sa akin na tatlo. Tignan nga natin kung nakapag-move on na ba sa'yo si Ethan. Natatawang sambit ni Marco. Kayo na lang. Pahinga ko muna ang atay ko. Gusto kong mabuhay ng matagal pa, no? Pagdadahilan ko. Wag kang uminom. Sayo lang. May mga ladies drinks naman o kaya juice sa bar. I don't know. Umiling ako. Hindi ako madadala sa pang-engganyo at pangangantiyaw nila. Di ba gusto mo siya makausap nun? But you didn't have the chance. Gusto mo malaman kung kumusta siya at kung galit nga ba siya sa'yo na gaya ng iniisip mo. Kaya nga. Sang-ayon ni Betty. Paano kung hindi niya ako kausapin at saka kasama niya ang kanyang girlfriend? Baka mamaya. Tingin ko naman hindi threaten ang new girl niya if ever na nandun ka. Masama kong tinignan si Marco. Thank you ha. Hindi ka talaga sasama? Wala ka pala eh. Oo nga. Sasama ako sa'yo para hindi awkward. Team Isabella ako. Team Mesa for the win. Tinaas pa ni Betty ang kanyang kamay. Umiling naman ako. Kaso alam ko naman na wala na akong magagawa pa kung hilahin nila ako bukas papunta sa bar. Sa penthouse pa rin naman natulog ang tatlo. Maaga silang umuwi kinaumagahan. Si Betty naman ay bumaba sa kanyang unit upang maglaban ng mga damit niya. Dahil weekend, dumating naman ang maid upang maglinis. Nagbabad naman ako sa gym habang naka-text-to-speech ang mga files na pinadala sa akin ng assistant ni Lolo. Yeah, it's a weekend but I'm still doing my part for our business. Pagdating ng 7:30, dumating ang driver ni Marco upang sunduin ako. Pumunta ka, sabi niya mula sa kabilang linya. Kung hindi ka pupunta, hahakutin ko mga kaibigan namin at dadalhin sila dyan sa penthouse mo. Banta pa niya. Fine. Ibinaba ko na agad ang cellphone. Nagpunta ako sa walk-in closet at tumingin na susuotin kong damit. Hindi ka naman excited, no? Natatawang sambit ni Betty.
Bagong paligo siya. Nakaroba lang itong umakyat dito sa penthouse ko. Hindi ah. Inikutan ko siya ng mata. Kumuha siya ng sandals saka pinakita sa akin. Ganon din ang bag at mga alahas. Huwag yung masyadong revealing na naman. Pauna ko sa kanya nang sa damit na siya tumitingin. Dahil magagalit si Ethan? Betty, sinasabi ko sa'yo, mag-walkout talaga ako kakabanggit mo ng tungkol kay Ethan. Oo na, hindi na. Hindi naman ako nag-aayos gano kapag ganyan na nagpupunta ako sa bar. Pero ito si Betty, hindi ko alam kung bakit kailangan pa niyang ipatawag ang makeup artist namin ni Lola. Nagulat na lang talaga ako nang dumating ang mga ito. Wala na akong nagawa kundi ang magpaayos. Hello? Oh, paalis na rin kami. Oo, pinapaayusan ko pa siya. Humagagkik si Betty. Anong kalokohan na naman ang pinaplano yung tatlo? Nagdududa akong tumingin kay Betty. Katawagan niya si Marco. Tinatanong ni Marco kung papunta na daw ba kami. Anong kalokohan? Wala no? At saka para din sa'yo itong ginagawa namin. Sa mga pinagagagawa nilang tatlo, kabadong-kabado tuloy ako na pumasok ng bar. Kompleto na ang magbabarkada pagdating namin. Niyaya ako ni Betty sa bar counter. Tingin ko ay hindi naman talaga kasama sa plano na makihalubilo kami sa grupo ni na Marco. Mukhang pinapunta lang nila ako dito para magpapansin kay Ethan. At ngayon pa lang naiinis na ako. Naiinis ako sa sarili ko kung bakit ako nandito at ginagawa nga mismo kung anong gusto ng aking mga kaibigan. Medyo malayo ang kinauupuan nila sa bar counter. Hindi ko gaanong makita ng malinaw si Ethan, lalo at nakatalikod ito. Pero kahit na ganon, kanyang pa ring guluhin ang aking sistema dahil lang sa presensya niya. Ang plano ko ay hindi ako iinom. Kaso mas mabuti kung iinom na lang ako. Kapag nalasing agad, pwede na akong umuwi. May mga lalaking lumalapit sa amin ni Betty. Nakikipagkilala kami pero never in-entertain ang pagbibigay nila ng motibo. Nang medyo tipsy na kami ni Betty, nagsayaw kami. Dumating din sa dance floor sina Craig at Marco. Nagsayaw kaming apat. Tara, sumama kayo sa table namin. Yaya nila sa amin. Hindi pa ako nakakasagot, basta na lang ako nitong hinila. Tignan natin kung nakamove on na nga kayo parehas. Nang aasar na tumawa ang dalawang lalaki. Matagal na ako nakamove on, matagal na kaming wala ni Ethan. Let's find out. Guys, look who's here, sabi ni Craig. Naagaw namin ang atensyon ng mga kaibigan nila. Ang iba sa kanila ay may mga kasamang kapareha. Si Ethan ay kasamang kanyang nobya. Seryoso mukha nito. 1 taon lang naman na lumipas pero pakiramdam ko may nagbago sa kanya. Gwapo pa rin, mas gumuwapo pa. Tumayo ang iba sa mga lalaki at nakipagbeso sa amin ni Betty. Ipinakilala din nila sa amin ang mga kasama nila. Siyempre, maliban na lang kay Ethan. He doesn't look friendly. Unlike nang ginugulo pa niya ako nang kami pa ni Xavier. Ngayon, para bang hindi niya ako kilala sa inaasta niya. Malakas tuloy ang kutob ko na galit nga siya sa akin. Parang sumama tuloy ang pakiramdam ko dahil doon. Nagpunta lang ako dito para pasamain ang aking loob. By the way, I would like you to meet our new friend here. Natatawang pagpapakilala ni Craig kay Ethan. Kahit alam naman niyang magkakilala kami ng kanyang kaibigan. Bukod sa mag-ex, naging empleyado din ako ng lalaki. Pero bakit ba parang estranghero na lang ako? Seryosong tumingin si Ethan. Hindi man lang umiti kahit pilit lang sana. Or kahit tango bilang pag-acknowledge ng presence ko. Pinilit kong umiti. At nilabanan ang mapangiwi. Mukhang ito ang challenge na kailangan kong nagpasan ngayong gabi. Ang hindi ako dapat maapektuhan sa inaasta ni Ethan. Nag-iwas ako ng tingin ng ibaling na sa iba ni Ethan ng mga tingin. This is Angel. Pakilala naman ni Marco sa nobya ni Ethan dahil hindi man lang ito ipinakilala ng lalaki. Hi Isabella. Ngumiti ang babae at tumayo. Nakipagbeso ito sa akin na ikinagulat ko. It's so nice to meet you. She's friendly, hindi peke. Hindi gaya ni Caitlyn noon. Nice to meet you too, sambit ko. Nabasa ko ang ilan sa mga interview mo sa magazines. Sobrang natouch ako sa story mo. Oh, sorry. Tumawa siya nang mapansin na napatunga nga ako sa kadaldalan niya. Pwede ba kitang ma-interview sa susunod? For my YouTube channel, isa ka sa mga ina-admire ko ng mga babae sa buong mundo. Ha?
Napakurap ako. Umaasa naman itong nakatingin sa akin. Oo naman. Malapad itong ngumiti saka bumalik sa kinauupuan niya, sa tabi ni Ethan. Mukhang hindi alam ni Angel na naging kami ni Ethan. Ang awkward tuloy. Nakakainis. Tapos gusto pa niya na magkita kami ulit. Bahala na nga. Pwede naman ako magdahilan. Hinila ko ni Marco sa tabi niya. Kumusta ang puso? Bulong sa akin ni Marco. Pasimple ko siyang kinurot sa kanyang tagiliran. Napatingin ako kina Ethan. Nakatingin kasi sa akin si Angel. Samantalang si Ethan ay sa iba naman nakatuon ang kanyang mga mata. 30 minutos na lumipas pero hindi man lang ako sinulyapan ni Ethan. Masama ang loob ko sa totoo lang. Ayoko yung pakiramdam na may nagagalit sa akin na tao. Hindi ako matatahimik. Bakit pa siya galit sa akin? Dahil ba kamuntik na siyang namatay dahil sa akin? I am so frustrated. Sumimsim ako ng alak. So, Angel, gaano na kayong katagal ni Ethan? Tanong naman ni Betty out of nowhere. Matamis lang umiti si Angel. We're still dating. Kagagaling ko lang kasi sa isang breakup. Nakapag-move on na naman ako pero hindi pa ako ready to commit. Ethan said he can wait for me. So, tinignan niya si Ethan. Napakalambing na mga mata na tinitigan ng lalaki. Masuyo din ang ngiti sa mga labi ni Ethan. Ang mga masuyong ngiti na dati ay sa akin lang niya ibinibigay. What was I thinking? Ang sweet naman. Impit na tili ni Betty. Si Karaig naman ay natawa at nailing-iling. Binulungan naman ako ni Marco. Hindi pa pala sila, may pag-asa pa. Pikutin mo na. Kinurot ko si Marco pero natawa na lang din ako sa pinagsasasabi ng busit na to. Ewan ko sa'yo, sabi ko. Inakbayan naman niya ako na gaya ng kanyang ginagawa kapag ganyan na nakikipagharutan sa akin. Kayo na? Tanong ni Kevin habang nakatingin sa amin ni Marco. Hindi na kami magtataka kung maging kayo ni Marco. Sabi ni Ethan na ikinatigil ko. Napatingin ako sa magkakaibigan. Nakangisi silang nakatingin sa amin. Pasimple ko rin tinignan si Ethan pero hindi man lang niya ako tinignan. Nakapulupot ang kanyang kamay sa bewang ni Angel. At ang mga mata ay nasa stage kung saan may banda na nagpe-perform. Humanap ako ng tiyempo upang makausap ko si Ethan. Gusto ko lang talagang malaman kung galit ba siya sa akin. At kung galit nga siya, hihingi ako ng kapatawaran. Kaso, pinigilan ako ni Marco nang akmang susundan ko si Ethan nang lumabas ito. Dahil sinagot niyan tumatawag sa kanyang phone. You're drunk at lasing din siya. Baka hindi lang kayo magkaintindihan. Sabi niya. Hindi ko na rin naipagpilitan pang gusto ko dahil tumabi sa akin si Angel. Gustong makipagkwentuhan sa akin. Sobrang sakit ang ulo ko paggising ko kinaumagahan. Bumangon ako upang maligo ngunit bumalik din ako agad sa kama at pinilit na matulog. Hapon na nang magising ulit ako. Kung hindi pa kumakalam ang aking tiyan ay hindi pa talaga ako babangon. Napasobra ako ng inom kagabi. Madaling araw na kami nakauwi. Hindi ko naman magawang magpaalam sa grupo dahil hindi pa umaalis si Ethan. Ayaw ko lang nabigyan sila ng ideya na nag-walk out ako dahil wala naman yon sa isip ko. Kaya si Akla, napasabak na naman sa inuman. Kahit na wala naman sa plano. Ayun, wala naman ako napala. Sakit ng ulo lang at mahapding sikmura. Akala ko, makakausap ko na si Ethan kaso hindi naman ako makatiming. Hindi na lang sana ako nagpunta pa. Uminom ako ng malamig na tubig pagkatapos kong kumain. Nagpadala din ako ng dessert sa maid sa may pool at doon muna ako tatambay. Nahiga ako sa sun lounger sa gilid. Gustuhin ko magtrabaho ngayong araw at maging productive, hindi ko talaga magawa. Mukhang tulog pa rin si Betty. Hindi pa niya ako ginugulo dito. Tahimik din ang aking cellphone, walang text si Marco. Matapos kong kainin ng dessert, bumalik ako sa loob. Nagbihis ako dahil plano kong lumabas. Medyo maaga pa naman. At malapit lang naman ang pupuntahan ko. Bumili ako ng bulaklak at kandila sa flower shop sa tapat ng building. Hi! Naupo ako sa tapat ng Punto de Xavier. Kumusta ka na dyan? Mapait akong ngumiti. Kung hindi ka kaya namatay, ilang buwan o taon pang itatagal ng buhay mo. Kahit malabo na sasagutin niya mga tanong ko, nagpatuloy ako sa pagsasalita. Itutuloy mo pa rin ba talaga ang kasal natin kung sakali? Nabasa ko yung journal mo. Binigay sa akin ng pinsan mo. Sabi mo doon, you're having second thoughts about our wedding.
Iniisip mo na selfish ka. Sabi mo ayaw mo ko itali sa'yo dahil pagdating ng araw, mawawala ka at maiiwan ako. And did you mean it when you said that you'd be happy if Ethan and I get back together? Ethan na naman. Isang taon na nakalipas. Bumalik na siya ng bansa but he didn't come back for me. It's okay. Don't feel sorry for me. I am happy for him. Nakikita ko na mabuting babae ang dinedate niya ngayon. Tingin mo, kailangan ko na rin makipag-date? Tumawa ako. Nakakatamad kasi makipag-date. You'll get to know him, tapos kukunin niya ang loob mo, sasaktan ka sa huli. Don't worry about me, masaya ako dito. Mista kita. Magdidilim na nang umalis kami ng sementeryo. Kasama ko naman ang mga bodyguard ko kaya walang dapat na ikatakot. Uwi na po tayo, senyorita? Tanong ng aking driver. Dumaan na muna po tayo sa Salud's Diner. Sagot ko. Namiss ko si Lola kaya kakain ako sa paborito niyang restaurant. Halos sabay kaming pumasok ng restaurant ni Ethan. Kasama niyang kanyang mga magulang at si Caitlyn. Nagulat ang ginang at si Caitlyn na makita nila ako. Pasimple naman akong tumango sa mag-asawa bago dire-diretso na nagtungo sa counter. Magda-dine-in sana ako dapat. Kaso nagbago ng aking isipan. Pumwesto naman si Ethan sa mesa na malapit dito sa counter. Mabuti na lang at nakita ko ng apo ni Lola Salud, si Elias, isang celebrity chef. Hi Isa, mag-take out ka? Tanong nito. Lumabas pa talaga ng counter upang malapitan ako. Tinanggal niya ang suot niyang apron. Tapos na raw ang duty niya ngayong araw. Iginiya niya ako sa mesa na katabi ng mesa ni Ethan. Naupo kami doon habang hinihintay ko ang pina-take out ko. Good evening, Mr. and Mrs. Harper. Bati nito sa mag-asawa. Hindi ko na inabala pa ang sarili ko na tumingin sa gawin nila. Ayoko lang na mapahiya. Alam ko naman na abot langit ang galit sa akin ni Mrs. Harper at ganun din si Ethan. Hindi ka ba magta-travel abroad ngayon? Tanong ni Elias. Medyo busy pa ako may bago kasing project ang kumpanya. Ganun, sayang naman. Ayain sana kita sa Bali, kasama ko mga friends ko. Remember Kai, yung humingi na number mo 2 months ago? Nagulat na lang ako nang nakaraan ng may tumawag sa akin at nagpakilala na Kai. Akala ko ginugood time ako nito kaya pinatayan ko ng tawag. Buti sinabi ni Elias na kaibigan daw niya. Gusto makipagkilala at makipagkaibigan. Hindi ko pa ito nakikita ng personal. Pero inad ako sa social media account. He's cute. He's the sporty type. Adventurous like Elias at mahilig mag-travel. Single pa rin daw ito hanggang ngayon. 3 years nang hiwalay sa nobya. At nang makita daw nito ang picture ko, nag-interest daw sa akin. I don't know, for now, ayoko pa talaga makipag-date. Next time, sagot ko. Tiyak na uuwi ng Pinas yun si Kai para lang makita ka.